Mga kapuso, simula na nga ho ng tag-ulan at ayon po sa mga eksperto, kasabay nito yung pagtaas din ng kaso ng dengue sa bansa, lalo na po sa Metro Manila. Paano nga ba natin magiging dengue-free ang ating komunidad? Yan po ang ating alamin sa report na ito. Nitong mga nagdaang linggo ay manaka-naka ng nakakaranas ng pag-ulan sa iba't ibang panig ng bansa. At ayon nga sa mga eksperto, kasabay daw ng pagbuhos ng ulan ay ang pagdami naman ng kaso ng dengue. Talagang tumataas ang kaso ng dengue tuwing umuulan. Dumadami yung pinaka-breeding places ng mosquito natin. Lalo na yung mga stagnant water na makikita natin sa mga paso ng halaman at doon sa mga bubungan na may gulong at mga container na nagkalat sa labas ng mga bahay. Sa tala ng Department of Health, mahigit 15,000 na ang nabiktima ng dengue sa buong Pilipinas mula Enero ng taong ito. Mahigit 800 sa mga pasyenteng ito mula raw sa Metro Manila. Nilalagnat po siya nung una. Tapos, pabalik-balik lang po siya eh. Tapos na mga 4-5 days, yung may mga lumalabas na po sa kanyang rashes na pula. Tapos doon na po namin siya pina-check up. Sabi po nung doktor nun, mababa daw po yung platelets. Nakakita po sa laboratory tsaka po sa x-ray, may dengue fever. Bukod sa lamok na Aedes aegypti na kilalang pinagmumula ng dengue at nangangagat sa pagitan ng alas 5 hanggang alas 8 ng umaga at sa pagitan ng alas 4 hanggang alas 8 ng gabi, may isa pa raw uri ng lamok na carrier din ng dengue virus. Ito ang Aedes albopictus na umaatake naman pagkagat ng dilim. Pabalik-balik na lagnat, pananakit ng katawan at tiyan, at pagdurugo ng ilong ang ilan lang sa mga sintomas ng sakit na dengue na kung hindi maagapan ay maaaring makamatay. Dahil sa banta sa kalusugan ng mga lamok na carrier ng dengue virus, ang Manila Health Department agad na kumilos upang puksain ang mga ito. Good morning, Chairman. Good morning. Nandito na po ang Manila Health Department para po maglinis ng barangay. Sige po, maglilinis tayo. Okay po. Salamat po sa pagdalaw ninyo. Sa barangay 836 Pandacan, Maynila, tulong-tulong nalilinis sa mga residente ang baradong estero na pinamamahayan ng mga lamok. Habang ang mga kawani naman ng Manila Health Department nagpaskil ng mga paalala kung paano makakaiwas sa dengue. Nag-spray din sa bawat sulok ng barangay ng water-based na kemikal na siyang papatay sa mga lamok. Buti nga po yun na nakapag-spray sila para maiwasan din po namin magkaroon din kami ng dengue. Saka para yung mga lamok-lamok dyan sa tabi-tabi talagang mapatay na. Kasi kawawa naman yung mga bata. Maganda nga na nagtutulong-tulong kami mga kapitbahay sa paglinis ng estero namin para maiwasan ang aming suliranin sa dengue. Umiikot daw sa iba't ibang barangay sa Maynila ang Health Sanitation Department para sa kanilang kampanya kontra sa dengue. Pero tayo mismo, maaring kumilos para puksain ang lamok na dala ay sakit. Kailangan po maglinis po tayo ng kapaligiran. Yun pong mga dapat alisin na pwedeng pamahayan ng lamok ay alisin.